Noong August 12, 2023, naganap ang kauna-unahang Philippine fan meet ng Korean singer-actor na si So In-guk. Bago maganap ang fan meet ng K-pop star, una nang inanunsyo na si Cristel Fulgar ang magiging host nito. Ngunit sa mismong araw ng show ay napalitan si Cristel ng dating PBB housemate na si Karen Bordador bilang host. Ano nga ba ang nangyari? The Philippine Showbiz List presents detalye sa hosting issue ni na Cristel Fulgar at Karen Bordador. Cristel, the fan, chosen to be the host. Kilala ang 28-year-old actress and singer na si Cristel Fulgar sa kanyang pagmamahal sa Korean culture mula sa K-pop hanggang sa K-dramas, pati na rin sa mga Korean makeups at Korean skincare. Kilala rin si Cristel bilang isang malaking tagahanga ng South Korean actor-singer-songwriter na si So In-guk. Sa katunayan ay 16 years old pa lamang siya ay fan na siya nito. At mula nung naging fan siya ni In-guk ay wala na siyang ibang naging idol pa. Sa sobrang pagiging fan niya ay nag-aral siya ng Korean language para maintindihan niya ang kanyang idolo. Kwento ni Cristel noon na ang husay sa pagkanta, pag-arte at pagiging mabuting tao ni So In-guk ang nagtulak sa kanya para idolohin ito. Marami na rin siyang mga vlogs tungkol sa mga karanasan niya bilang fan ni In-guk. Noong July 2022, natupad nga ang pinapangarap ni Cristel nang makausap niya ang kanyang Korean idol na si In-guk via video call. Noong May 29, 2023, inanunsyo ng Epic Events sa kanilang official Facebook page na magkakaroon ng First Asia Fan Meeting Tour sa Manila si So In-guk na nakaschedule noong August 12, 2023. Noong July 8 naman, inanunsyo ng Epic Events na si Cristel ang mag-host sa naturang fan meeting ni So In-guk. Maraming netizens ang natuwa at nagbigay ng kanilang suporta para sa hosting gig ni Cristel dahil wika nga nila na deserve niya ito as a true-blooded heart rider, ang tawag sa fandom and avid fan ni In-guk. Marami ring kinilig sa balita at nag-aabang sa kanilang live duet na kanyang idolo na si In-guk na All For You. Sa mismong araw ng inaabangang fan meet ni So In-guk noong August 12, 2023, ilang oras bago nagsimula ang event, ay ibinahagi ni Cristel sa kanyang Instagram at Facebook account na hindi na siya mag-host ng fan meeting ng kanyang idolo. Bagamat nalulungkot siya sa pangyayaring yon, ay naiintindihan niya na ang desisyong yon ay hindi na niya kontrolado. Tiniyak niya rin na nananatiling matatag pa rin ang kanyang suporta para kay So In-guk. Nagpasalamat rin siya sa mga pag-unawa, pagmamahal at suporta ng lahat. Netizens puzzled by last-minute cancellation of Cristel's hosting stint. Anong nangyari? Ito ay isa lamang sa mga tanong ng mga tagahanga ng K-pop sa social media hinggil sa last-minute na pagbabago ng host para sa fan meet ni So In-guk. Samantala, ang Pinoy Big Brother community housemate na si Karen Bordador ang ipinalit na host. Sa kabila ng nangyari, dumalo pa rin si Cristel sa fan meet kasama ng audience. Napaulat din sa Inquirer na nagkaroon pa rin ng pagkakataon si Cristel na makaharap si So In-guk at makapagpa-picture kasama niya. Ngunit hindi tinatanggap ng mga netizens ang nangyari kay Cristel. Marami ang naapektuhan at nalungkot para sa kanya dahil sa last-minute decision. Marami rin sa mga K-pop fans ang nabigo at naghahanap ng paglilinaw mula sa mga producers ng fan meet upang malaman kung ano ba ang tunay na nangyari. May ilang K-pop fans din ang nagpahayag ng kanilang hinala na ang mga producers ay umano naghahabol ng clout sapagkat si Cristel ay isang artista at miyembro ng K-pop community. May nagsabi naman na ginamit lang ang pangalan ni Cristel para sa promotion na naturang fan meet. Sana ginawa na lang daw nilang sorpresa kung sino ang host kaysa sa pagpapaasang si Cristel ang gagawa nito. May mga iba rin na nagpahayag na hindi nararapat kay Cristel ang ginawang pagpapalit sa kanya ng kabigla-bigla. Cristel shares her thought on being replaced as the host. Emosyonal na nagbahagi si Cristel ng dahilan kung bakit siya bigla ang napalitan bilang host sa pamamagitan ng kanyang YouTube vlog noong August 15, 2023. Ibinahagi ni Cristel ang sanhi ng biglaang pagpapalit sa kanya. Ayon sa kanyang kwento, ang Korean technical director ng fan meet ni In-guk ang nagpasyang palitan siya dahil napansin umano ang kakulangan niya sa energy noong unang rehearsal niya.
Maging si Cristel daw ay nagulat dahil matagal niya itong pinaghandaan. Sa katunayan, hindi raw siya tumanggap ng ibang trabaho o hosting gigs para lamang sa event na yon. Mangiyak-iyak na paliwanag ni Cristel na first time niyang maka-experience na ganoong senaryo sa 20 years niya sa entertainment industry. Pagbabahagi niya na 7 a.m. pa lang ay nandoon na siya upang mag-rehearse. Pagkatapos noon ay sinabihan na lang daw siya ng Korean Technical Director mula sa HY official na hindi na raw siya ang mag-host. Alam naman din daw ni Cristel na hindi siya super expert sa hosting. Pero alam din niya na kaya niyang kumonek sa kapwa niya fans ni So In-guk. At kahit hindi niya forte ang hosting, tinanggap niya ang offer dahil itinuturing siyang representative ng mga fellow Heart Riders. Hindi lang daw siya magiging host lang sa stage, kundi magiging fan din siya nito. Ang akala raw ni Cristel ay bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon para patunayan na kaya niyang mag-host. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito ang nangyari. At since rehearsal yon, hindi siya sanay na ibigay ang 100% energy niya. Siniguro naman daw ni Cristel na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya kung nakulangan sila ng energy niya noong rehearsal. Inasahan pa niyang papaakyatin siya ulit sa stage pero hindi na raw siya binigyan pa ng pangalawang pagkakataon para ipakita ang kanyang 100% energy. Nag-contact na raw agad ang organizer ng ibang host na ipapalit sa kanya. Sinabi rin daw nila kay Cristel na gusto nila na maging maganda ang fan meet. Nagpadagdag pa sa sama ng loob ni Cristel nang maalala ang fans ni In-guk na nag-expect na siya ang haharap sa kanila. Maging ang fans niyang bumili pa raw ng fan meet ticket para lang mapanood siya sa kanya sanang hosting stint. Anya, nahihiya siya sa mga taong umasa na siya ang haharap bilang host ng fan meet. Humingi rin siya ng patawad sa mga ito dahil sa nangyaring hindi niya kontrolado. Cristel's interaction with So In-guk. Hindi man natuloy mag-host si Cristel ay naka one-on-one interview naman niya ang kanyang ultimate idol nang payagan siyang pumasok sa dressing room ni So In-guk bago nagsimula ang fan meet. Sa kanyang YouTube vlog na pinamagatang What Happened at the So In-guk Fan Meeting in Manila. Mapapanood sa video na personal na humingi ng paumanhin sa kanya si In-guk na sa biglaang desisyon ng kanilang technical director. Kinumusta pa siya nito at sinabing maging ito ay nagulat nang malaman nitong hindi na si Cristel ang magiging host na kanyang fan meet. Sinabi rin ni In-guk na nag-alala siya para kay Cristel. Dito rin ipinagtapat ni In-guk kay Cristel na pinapanood niya ang mga vlog nito sa YouTube na labis namang ikinagulat niya. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Cristel habang kausap niya ang kanyang ultimate Korean idol. Matapos sa kanyang one-on-one interview kay In-guk, humiling si Cristel dito na magipag-duet sa kanta nitong All For You. Halatang manghang-mangha si In-guk sa ganda ng boses ni Cristel dahil panay ang puri nito habang kumakanta ang actress-vlogger. Matapos ang kanilang duet ay biglang napaupo si Cristel dahil sa galak at kilig na naramdaman. Nakipagkulitan pa sila ni In-guk sa isa't isa habang nagsiselfie. Sinabihan rin ni Cristel si In-guk na anyayahan na kanyang mga fans na mag-subscribe sa YouTube account nito. Pagkatapos sa kanyang personal interaction kay So In-guk, ay lumabas na si Cristel papuntang audience area para maghanda sa fan meet ng kanyang idolo. Organizer speaks up about last-minute replacement of Cristel on So In-guk fan meet. Ayon sa Facebook post noong August 15, 2023 ng organizer ng Manila Fan Meet ni So In-guk tungkol sa last-minute decision na palitan si Cristel Fulgar bilang host ng event, nanggaling ang directive na palitan si Cristel mula sa Korean Technical Director ng HY Official, ang Korean Entertainment Company na namahala sa event. Sinubukan daw pakiusapan ng pamunuan ng Epic Events na magkaroon pa si Cristel ng appearance sa programa pero ipinahiwatig nitong hindi sila ang may last say sa event. Pinasalamatan din nila si Cristel sa kanyang professionalism, pati na rin ang pamilya nito sa pagiging mabait at sa patuloy na pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa kabila ng mga pangyayari. Karen Bordador's tweet. Sa kabilang banda, malaman ang pahayag ng ex-Pinoy Big Brother housemate na si Karen Bordador kaugnay ng pambabatikos sa kanyang hosting stint sa fan meet. Laman ng tweet niya, after receiving mean and baseless irrational hate I didn't deserve, now what? So easy to point fingers but naturally no accountability taken. Damage is done, karma comes in many forms. Hope you learned something. God bless.
Kinumpirma niya na on the spot ang hosting gig niya para sa fan meet ni So In-guk. Sa kanyang vlog na may title na Impromptu Hosting Challenge, So In-guk's first Asian fan meet in Manila na in-upload niya nitong August 16, 2023. Idinetalye niya kung paano siya inimbitahan na maging host ng fan meet. Bandang 12:30 PM daw na makatanggap siya ng text messages kung saan hinihingi ang contact number niya para sa isang event. Noong una, hindi pa daw niya pinansin ito dahil hindi pa niya alam kung para saan ito. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag kung saan iniimbitahan siyang mag-host ng So In-guk fan meet. Pinakita rin ni Karen ang screenshots ng Facebook chat nila ng kanyang manager mula sa Star Hunt ng ABS-CBN. Base sa screenshots, eksaktong 1:14 PM at 1:19 PM nang tanungin si Karen na kanyang manager kung payag siya sa hosting gig. At eksaktong 1:30 PM siya nag-reply ng yes at sinabing paalis na siya ng bahay. Nagtanong pa nga raw siya kung saan ang venue para doon na siya dumiretso. Dagdag pa ni Karen na nagulat siya sa last-minute hosting gig pero sinabi niya na lang sa kanyang sarili na challenge accepted, bahala na si Lord. Pinakita rin ni Karen ang screenshot ng paniniguro ng manager niya na kaya niya ang on-the-spot hosting gig. Base sa screenshot, last time daw ay na-impress daw sa kanya ang Korean management, kaya siya ang hinanap na kapalit. Ipinaliwanag rin ni Karen na yun ang ikalawang beses niya na makatrabaho ang Korean team na bahagi ng nag-organisa ng So In-guk fan meet. Una raw niyang nakatrabaho ang Korean team nang kunin siyang co-host ni MJ Felipe para sa fan meet ng 21-member na si Park Boom na ginanap sa New Frontier Theater noong June 2022. Karen Bordador on rehearsing for So In-guk fan meet. Ayon kay Karen, mabilisan daw ang kanyang preparasyon para sa fan meet ni So In-guk. Pagdating sa New Frontier Theater, sandali pa lang siya sa dressing room ay pinapunta na raw siya sa stage para mag-rehearsal bandang 2:38 PM. Doon daw niya na-meet ang Korean team na HY Official at Filipino team na Epic Events na namahala sa event. Hindi raw sila nag-run through para sa buong script dahil sa kakulangan ng oras. Bandang 4 PM ay nasa dressing room na raw uli siya para sa kanyang hair and makeup. Buti na nga lang daw at nahanapan siya agad ng glam team dahil wala na raw siya makontak sa mga kakilala niya dahil sa sobrang last minute ng gig. Wala nga raw siyang proper outfit dahil hindi siya handa sa event na nakatakdang magsimula ng 7 PM noong August 12. On replacing Cristel Fulgar, hindi direktang binanggit ni Karen ang issue kaugnay ng last minute na pagtanggal sa original host ng event na si Cristel Fulgar. Pero pahapyaw lang niyang sinabi sa vlog na may nangyari kaya ora-orada siyang kinuha na mag-host sa So In-guk fan meet. Anya, I don't really know what transpired earlier because that's none of my business. Basta raw ay kinailangan siya doon at inisip niya na lang sa kanyang sarili na magiging 100% focused siya rito. Kahit na kulang sa preparasyon, kumpiyansa raw si Karen dahil may background siya bilang DJ at host ng isang talk show. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!